Panginoon, umawit ang kagalakan, at tutusin ang gitara, at ang kaaya-ayang hirap. Ibanin niyo ang trumpeta. In the name of the Father, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa banal na Eucharistia ay binibigay ni Jesus ng buong buo ang kanyang sarili. At tayo ay inaanyayahan na tumugon din sa kanya na buong buo natin siyang tanggapin. Kaya naman sa mga pagkakataong ang ating pagmamahal sa kanya ay hati dahil may ibang mga bagay pa tayong minamahalaga kaysa sa kanya, pagsisihan natin ng mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin, ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, isinasalaysay ang pagpapasakop ng mga Israelita sa Panginoon, sa pangunguna at halimbawa na rin ng angkan ni Josue. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Sikem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno, at mga tagapangasiwa sa Israel, at sila ay humarap sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyos ang sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod." Sumagot ang bayan, "Wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo ay maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ulitin po nating lahat. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asay hindi binibigo. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng puon, agad maiibsan. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy, hindi magagalaw. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ngunit ang masama ay kasamaan din sa taglay na buhay ang siyang kikitil. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa napakukupkop, siyang mag-iingat. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Sa ikalawang pagbasa,
Itinuturo ni Apostol San Pablo ang tamang ugnayan ng mag-asawa na sumasalamin sa ugnayan ni Kristo at ng simbahan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ng mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para dito, upang ang simbahay italaga ng Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa, tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, bagamat maraming alagad ang tumalikod kay Jesus dahil sa hindi makatanggap sa kanyang mga turo, pinili ng 12 ang manatili sa kanya, yamang nasa kanya ang mga salitang nagbibigay buhay. Magsitayo po ang lahat, tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito, sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran niyo na rin ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay, ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin." Sapagkat talastas ni Jesus buhat pa nung una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan kaya ako sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin nito ng Ama." Mula nooy, marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta?
Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayoy natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo po ang lahat. Kung kasabihan ang mga matatanda, ang pag-aasawa daw ay hindi parang kaning mainit na kapag napasok kay iluluwa mo. Ang ibig sabihin lang naman nun ay ang pag-aasawa o ang pagpapakasal ay isang desisyon na hindi nakabatay sa kung ano lang yung nararamdaman mo ngayon. Ito'y desisyon na dapat mong pag-isipan sapagkat kapag ginawa mo ang desisyon na ito, ito'y nangangahulugang dapat mong panindigan ang desisyon na ito, pananagutan mo yung desisyong ginawa mo yan. Hindi lang bukas, kundi habang panahon. Minamahal ko mga kapatid, kapag ako'y may kinakausap na mga mag-asawa at nagsesermon ako sa kasal, palagi kong pinapaalala, isa sa mga bagay na kailangan ninyong tanggapin sa buhay may asawa ay ang katotohanan na kahit yung taong pinakasalan mo, nagbabago yan. Dahil tao yan, buhay yan. Sabi ko nga, kung sasabihin mo sa taong mahal mo, love, babe, mahal, I love you, sana wag kang magbabago Huwag kang magpakasal sa tao. Ang asawahin mo, bato, rebulto, dahil yun lang ang hindi nagbabago. Kapag tao ang pinakikisamahan mo, isa lang bagay ang sigurado. At ano yun? Nagbabago. At ang tanong, kapag nagbago ang lahat sa mundo, pati na ang taong mahal mo, magbabago din ba? Ang sagot mong oo. Minamahal kong mga kapatid, ang mga tagasunod ni Jesus, kung minsan ay mayroon talagang agenda kung bakit lang sila sumusunod. May ibang sumusunod sa Panginoon dahil they are inspired by His words. May ibang mga sumusunod kay Jesus dahil nakakain sila. Kasama sila dun sa feeding of the 5,000. May mga sumusunod sa Kanya dahil gumaling sila sa kanilang sakit at nakaranas sila ng himala mula sa Panginoon. Siguro pinatawad sila sa kanilang kasalanan. Pero nang sabihin na ni Jesus, ang katotohanan na mahirap maunawaan at mahirap tanggapin, na dapat nilang kanin ang kanyang katawan dahil ito'y nagbibigay buhay at dapat nilang inumin ang kanyang dugo dahil nga hindi nila maintindihan, hindi nila mapaniwalaan ng lubos, iniwan na rin nila si Jesus. Last week, I was telling you, if we want to learn wisdom, we have to continue learning wisdom. Kailangan nating manatili para maunawaan natin ang isang bagay. Halimbawa, yung mga tao, mahirap maintindihan ng tao sa unang pagkikita. Kaya nga kung minsan yung first impression natin, hindi yun yung totoo dun sa taong yun. Dahil para mas makilala mo siya at maunawaan mo siya, kinakailangan ang matagal na pagsasama. Kayo din naman, di ba? Yung mga may asawa dito, alam ninyo na ibang-iba yung pagkakilala nyo sa Kanya nung una kayong nagkita at ngayon, siguradong may nabago na rin. Dahil yung tao na kasama mo, may nagbabago din sa Kanya at ikaw din, yung pagkaunawa mo sa Kanya, ay nagbabago din over time. At hindi masama yun. Ang tawag doon, maturity. Dahil ikaw, natututo kang basahin, natututo kang tanggapin kung ano yung katotohanan dun sa sitwasyon na mayroon kayo ngayon. Nasusundan po ninyo ako? Kaya nga yung pananatili, ito'y nagbibigay ng mas malalim na karunungan tungkol sa tao na kinikilala natin o tungkol sa isang bagay na inuunawa natin. Kahit nga po sa mga science experiment, may mga eksperimento na hindi sa isang laboratorio lang inoobserbahan. Ito ay inoobserbahan sa mahabang panahon at kung minsan dinadala pa sa ibang laboratorio, tinetest gamit ang ibang sample para mapatunayan at mas maunawaan ang katotohanan na nasa likod nito. Ibig sabihin, minamahal ko mga kapatid, learning takes time. Pwede ba nating ulitin yon? Kaya nga learning never ends But if you will stop learning,
Hanggang dyan na lang yung matututunan mo. Hanggang dyan na lang ang katotohanang paniniwalaan mo. Kaya, ang tanong ni Jesus, kagaya ba ng iba na tumalikod sa Kanya dahil hindi siya maintindihan, tatalikod na rin ba tayo sa Kanya? Ang gusto ng Panginoon, kung paanong ibinibigay niya yung Kanyang sarili ng buong buo, sana hangarin din natin na matanggap siya ng buong buo. Kasi madaling tanggapin yung ilang mga katotohanan na pinanghahawakan natin. Halimbawa, pag sinabi ni Jesus na, humingi kayo at kayo'y bibigyan, madaling tanggapin o hindi? Madali. Kasi tungkol yan sa panghihingi natin. Tungkol yan sa kabig. Paano kung sabihin, si Jesus din ang nagsabi, ibigin mo ang iyong kaaway. Madali o hindi? Hindi na. Pero ang hamon sa atin, hindi natin tatanggapin lang yung mga bagay na komportable sa atin. Tatanggapin natin, maging ang mga itinuturo niya, na hindi maaaring bumabangga sa pananaw natin o hindi komportable para sa atin. Dahil katulad ng isang taong nagmamahal, you will not only love the things that you love about that person, you will embrace everything, even the things that you don't like about that person. Yes or no? At dyan ako naniniwala na ang puso natuturuang magmahal. Dahil kahit ang mga bagay na kamura-mura sa taong mahal mo, dumarating sa punto na kahit yon, kaya mo nang yakapin. Amen? That is the wisdom of the heart. My dear brothers and sisters, we cannot learn it away from Jesus. Kaya kailangan manatili kay Jesus. And what does it mean? To stay with Jesus is to abide by His teachings. Ito yung sinasabi sa atin ng unang pagbasa, na maraming ino-offer na mga Diyos-Diyosan dun sa bagong lupa kung saan tumitira yung mga Israelita. Remember, they journeyed for 40 years in the desert, and then finally, they are in Shechem, kung saan ipinangako ng Diyos at doon din natupad na bibigyan sila ng lupa. At doon sa Shechem, tinanong sila ng propeta, kayo ba ay susunod sa Panginoon o kayo'y maniniwala sa mga Diyos-Diyosan na dinatna natin dito? It is more convenient to worship other gods because these gods are visible. They have, anong tawag dito? Meron silang mga estatwa ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Yung mga Diyos-Diyosan nila nagbibigay ng pera. Yung mga Diyos-Diyosan nila, meron Diyos na nakatoka sa pagbibigay ng anak. Meron Diyos-Diyosan na nakatoka sa pagbibigay ng fame, ng power, ng money, at kung ano-ano pa. More convenient yon kasi mas appealing sa isip nila. Pero ang tanong, maniniwala ba kayo doon o mananatili kayo sa Panginoon? Napakarami pong mga ideya at prinsipyo ng mundo ngayon na mas appealing kaysa sa itinuturo ni Jesus. At ang tanong, iiwanan din ba natin siya dahil sa mga paniniwala na mas gusto nating tanggapin kaysa sa kung ano ang itinuturo niya sa atin? It's up to us. Kaya natutuwa ako na isipin na kahit hindi naman lahat ng mga tao ay kumbensido sa turo ng simbahan, for example, about divorce, there are still people who continue to go to church. There are still people who continue to listen to the Word of God. Kasi, para sa akin, kahit may dissenting opinion ka sa stand ng simbahan o sa stand ng ating pananampalataya, ang pananatili mo dito ay nagpapakita na gusto mo pa ring matuto mula sa ating Panginoon. At bukas ang isip mo at ang puso mo sa patuloy na pag-unawa sa kung anuman ang tinuturo ni Jesus, kahit ito ay mahirap tanggapin. At ito din yung believe ko sa mga kaibigan, sa asawa, sa kapamilya, na nananatiling nagmamahal sa kanilang asawa, sa kanilang kaibigan, kahit minsan hindi nila naiintindihan yung kanilang kapamilyang iyon. Bakit? Kasi merong grain of hope na balang araw, itong taong ito, mauunawaan ko din. Sa aking pananatili, sa aking pagmamahal, matututo ang puso ko na tumanggap. At sa aking pagtanggap, mauunawaan ko din kahit yung mahirap unawain sa Kanya.
Are you following me? It's all about faithfulness and commitment. Yung ating pagtatalaga ng sarili, na paninindigan natin yung ating desisyon. Kaya nga, ano yung sinabi ko kanina? Magbago man ang lahat sa mundo, maging ang taong mahal mo, sana wag magbago ang sagot mong oo. At ganyan din tayo kay Kristo. Because every time that we receive the Eucharist, we renew our yes. Kaya ang sinasabi natin, Amen. Dahil naniniwala tayo na kahit sa iba, ito'y simbolo lang. Para sa iba, ang tinapay at alak sa banal na misa ay kalokohan lang na nagiging katawan at dugo. Pero tayong mga Katoliko, kumbinsido at naniniwala tayo dahil nananatili pa rin tayo na nagsisimba at tumatanggap sa Kanya at sumasagot ng amen sa Kanya. So to receive Jesus is to receive not only a portion of His teaching, but the entire Word of God that He teaches us, the wisdom of God being given to us. Number 2, to receive Jesus is to receive Him entirely in the Holy Eucharist. Hindi yung komunyon lang, kundi yung salita ng Diyos na pinakikinggan natin. Kaya nga mahalaga, at eto pakiusap ko sa inyo, sana kahit sino ang nagsesermon dito sa harapan ninyo, kahit sinong pare, makikinig kayo. Dahil kahit hindi masyadong maganda sa pandinig ninyo, naniniwala ako at dapat maniwala din tayo na dadaloy ang Espiritu Santo at may karunungan tayong mapupulot mula sa mga iyon. Amen po ba yon? Dahil ang salita ng Diyos ay ipinapahayag sa iba't ibang pamamaraan, pero ang katotohanan nito ay hindi nagbabago. Kaya sikapin din natin na kapag dadalo tayo ng banal na misa, mabuo natin simula-simula hanggang dulo dahil ang pagtanggap kay Jesus ay buo. Minsan may nagtatanong sa akin, Father, ano po ba yung bahagi ng misa na dapat abutan ko? Sabi ko, nagsisimula ang misa sa sangalan ng Ama at natatapos sa sangalan ng Ama. Yun ang simula at yung huli at yun ang bumubuo sa misa. Pangatlo, kung tinatanggap natin si Jesus ng buong buo, bahagi pa rin pala ito ng pangalawa. Kung tinatanggap natin si Jesus ng buong buo sa banal na Eucharistia, sana ituring din nating buo yung kanyang katawan na nasaan yun ng tinapay. Kaya dapat maging maingat tayo na tanggapin ng buo. Kapag may mga mugmog, hindi po yan pinapagpag. Kinakain din yan. Dahil yung mga butil na kumakapit sa ating palad, yan din ay katawan ni Kristo na dapat tinatanggap din natin ng buong buo. Kung paano natin tinatanggap yung malaking piraso, dapat ganun din yung maliit na piraso. Yan ay buong buo si Kristo. Kaya kung hindi mo kayang tanggapin ng maayos sa kamay mo, kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay, pwede mo namang tanggapin sa bibig mo. Ilagay mo lang yung kamay mo in a praying position at isusubo sa iyo ang tinapay ng ang katawan ng ating Panginoon para hindi masayang ang bawat butil nito. Amen po ba yun? Be careful in receiving the Holy Communion. If you believe that that is Jesus, then every piece of that bread is Jesus. Ako nga po, kapag katapos kong magpangumunyon, nakaugalian ko na po na yung kamay na pinangkomunyon ko, pinagbigay ko ng komunyon, hinuhugasan ko po sa kalis. Dahil baka may mugmog na naiwan sa daliri ko, at yung pinaghugasan ko, iniinom ko. Hindi ko po ginagawa yan kapag kumakain ako ng tilapia at saka ng tahong at ng hipon, na yung pinaghugasan ko, iinumin ko. Hindi. Pero bakit ginagawa ko yon kapag ang pinag-uusapan ay katawan ng Panginoon? Dahil bahagi yun ng kabuuan. Every bits and pieces of the Holy Eucharist is Jesus. Do I hear an amen? And lastly, if we want to receive Jesus entirely, ang pagtanggap sa katawan ni Jesus ay hindi lang ang pagtanggap sa kanyang katawan sa anyo ng tinapay at alak, kundi pagtanggap din sa simbahan bilang kabuuan. Dahil bahagi ni Jesus tayong lahat. Ano ang sabi sa ating second reading ngayon? Si Jesus ang ulo, tayo ang katawan. Therefore, we are the body of Christ. Kaya mahalaga din natanggapin, hindi lang natin tinatanggap ang kanyang salita,
hindi lang natin tinatanggap ang kanyang katawan at dugo, tinatanggap din natin ang bawat isa. I know that is very difficult. Tingnan niyo yung katabi ninyo. O di ba? Minsan mahirap tanggapin yan. Yung iba, inasiman pa ng mukha yung asawa nila. No? It is true. Because all human beings are imperfect. Yes or no? And let me tell you this. The church where you belong, the Catholic Church, is an imperfect institution. Mahirap tanggapin ang simbahang katolika. Kahit sabihin ito'y katawan ni Kristo, this is imperfect. Maraming pare, obispo, may toyo, kagaya ko. Sumpungin. Kung minsan hindi maganda ugali. Kung minsan hindi kaaya-aya itsura. Hindi katanggap-tanggap, mga ugali ng mga naglilingkod sa simbahan. May mga masusungit dyan. May mga chismoso-chismosa dyan. Huwag na kayong lumayo sa sarili ninyong pamilya. May mga matitigas ang ulo. May mga ayaw makinig. May mga may topak talaga. Mahirap tanggapin. Pero kung sa paningin natin, tayo ay isang katawan ni Kristo, tatanggapin natin ang bawat isa sa kabila ng ating mga kahinaan. Amen po ba yon? Because that is love. Love is not to embrace only the things that you like. Love is embracing even the persons that you do not like. Kahit ang mga taong kamura-mura, kaya mong yakapin at mahalin. Dahil ginagawa mo ito alang-alang sa ating Panginoon. Because you see, in the church where you belong, that this is the body of Christ. And therefore, I will receive it. I will embrace it. I will love it. Kung dahil ba sa mga turo na ayaw mo, ang tanong ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, aalis din ba kayo? Dahil ba hindi ka kumbinsido na ang tinapay at alak ay katawan at dugo ng Panginoon, aalis ka rin ba? Dahil ba naiiskandalo ka sa mga pari, sa mga naglilingkod sa simbahan, sa kaibigan mo o sa kapamilya mong Katoliko, pero ang buhay ay liko-liko? Ang tanong ni Jesus, aalis ka rin ba? Sana ang maging sagot natin ay katulad ng sinabi ni Pedro, the equivalent of the confession of faith of Peter in the Gospel of John. To whom shall we go? For your words are the words of eternal life. Saan pa kami pupunta, Panginoon, kung nasa iyo lang naman ang salitang nagbibigay buhay? Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, Sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipagkatiwala natin ang ating sarili sa Panginoon sa paglalahad natin ng ating mga kahilingan at pangangailangan. Tangi naming Diyos at Panginoon, pakinggan mo kami. Tayo pong lahat, tangi naming Diyos at Panginoon, pakinggan mo kami. Ang salita mong nagbibigay buhay, nawa ay maipahayag ng iyong mga pari bilang ebanghelyo ng buhay sa paggabay sa Espiritu. Tayo'y dumalangin. Tangi naming Diyos at Panginoon, pakinggan mo kami. Ang salita mong makapangyarihan, nawa ay magpanumbalik ng kalusugan ng mga mahihina ang kalooban at nararatay sa karamdaman. Tayo'y dumalangin. Tangi naming Diyos at Panginoon, pakinggan mo kami. Ang salita mong humihimok sa pagkakasundo,
Nawa ay paghariin ang pagkakaisa at kapayapaan sa sandaigdigan. Tayo'y dumalangin. Tangi naming Diyos at Panginoon, pakinggan mo kami. Ang salita mong nagpapanibago sa buhay ng tao. Nawa ay magbunsod sa mga mag-asawa na mapanatili sa pagmamahalan. Tayo'y dumalangin. Tangi naming Diyos at Panginoon, pakinggan mo kami. Ang salita mong espiritu at buhay, nawa ang mga yumao na nakibahagi sa iyong hapag ay makamit ang buhay na walang hanggan. Tayo'y dumalangin. Tangi naming Diyos at Panginoon, pakinggan mo kami. Isama natin sa ating panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Amang makapangyarihan, kami iyong iniligtas sa pamamagitan ni Kristo, ang salita ng buhay. Dinggin ang aming panalangin at dagdagan ang aming pananalig sa pamamagitan din niyang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Magsitayo na po. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagi ang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y wag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kadakilaan mo.
Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Mapasok
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sunod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Awitin natin ang pasasalamat. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat, salamat sa iyo. Salamat sa nakaraang linggo. Salamat sa mga biyaya mo. Dalangin sa iyo ay pagpalain ang darating sa aming isang linggo, upang dito kami ay magkatimon para magpasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, salamat. Maraming salamat po sa lahat ng mga naglingkod sa ating dambana, sa lahat ng mga nagpamisa, at sa atin pong mga bisita galing sa iba't ibang lugar. Itaas nga po ang kamay ng mga dumayo ngayon sa Baraswain para magsimba. Welcome po sa inyong lahat. Palakpakan po natin sila. At sa inyong lahat na naririto ngayon, salamat po at ingat po kayo pauwi. Muli po ang aking paanyaya sa susunod na taon, January 19 to February 4, sa isang pilgrimage po sa Europe, Pilgrims of Hope to the Eternal City and Beyond. Pangungunahan ko po ito at dadalawin ng simbahan ng St. Peter's Basilica kung saan bubuksan ng Holy Door na binubuksan lamang once every 25 years. At gayon din ang mga simbahan sa Lourdes, France, Fatima, Portugal, at ang Shrine ni Padre Pio sa San Giovanni Rotondo at marami pang iba. Kaya sana po ay makahabol pa kayo. May 15 slots na lang pong natitira, 15 slots na natitira para po sa pilgrimage na ito sa susunod na taon. At gayon din naman ang ating ministry ng altar servers at ng ating SOCOM o ng Social Communications Ministry ay naghahanap din po ng mga volunteers. Kaya sana po ay mag-message kayo sa page ng Baraswain Church para kumamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyo ko ang inyong ulo at tanggapin ang pagpapala. Ama naming mapagpala, pamalagiin mong malinis ang pagkatao ng iyong sambayanan at tulungan mong huwag mahilig sa masamang hangad at asal upang sa pagwawaksi sa tanang kasamaan, ikaw naway maging kasiyahan ng tanan sa iyong pagbubunsod sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestra Señora del Carmen, mahal na ito namin, patron ng Pagkakisaya, simbahan ng Baraswain, magpalain mo po ang parokya. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan
Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus